So ang ating pong Panginoon ay nagbigay sa atin ng picture, no, of what is reality para sa atin bilang mga mananampalataya. So merong um, overlapping sa panahon na ito at sa panahong darating. So tayo po ay nabubuhay sa mundo na ito hindi dahil sa panahong ito na umiiral, kundi dahil sa panahong darating, or that is the world to come. Pangalawa, pinag-usapan din natin na ito pong tension na ito sa pagitan ng panahon na ito or this age at sa panahong darating or the age to come has created a conflicting form of realism for some Christians. So nagkaroon ng extreme responses ang ilang mga Christians patungkol sa reality ng this age and the age to come. So yung reality natin ngayon at dun sa eschatological reality, sa salita ng mga theologians. At yung isang effect, may mga naging masyadong makamundo ang kanilang kaisipan na ang langit ay naging hindi attractive sa kanila. So kaya nga pinag-usapan natin nung time na yon, no? Yung babala sa atin ng salita ng Diyos patungkol sa pagiging makamundo o makasanlibutan, sa English, worldliness. No? We can be in the world without being worldly. Yan ang reminder sa atin ng salita ng Diyos. Mahalaga yung mundo. Hindi po pwedeng takasan ang katotohanan ng mundo na ito. Kasama na ang panahon na ito, no? Including the system and the evil age of this time. Pero pwede nating iwasan na maging makamundo o makasanlibutan. Okay? Hindi na po natin babalikan lahat yung mga pinag-aralan natin dyan ng nakaraan. Ano? And then number 4, there are those who have become too heavenly minded naman, on the other hand, to the point of being of no earthly use. Para sa kanila, ayaw naman nila yung kasalukuyan, gusto nilang takasan, no? Kaya nga mag-ingat tayo dito po sa tinatawag na escapism. Now, we can be in the world without becoming fruitless. Pwede tayong makinabang pa rin sa mga katotohanan na meron sa mundong ito without being affected or influenced by them. Okay? So, tayo po ay nabubuhay sa mundo na ito, pero pwede tayong maging fruitful para sa kaharian ng Diyos. Okay, so yan po yung ating pinag-aralan ng nakaraan. So we can review that. I think we have a recording of that uploaded in our YouTube channel. So for this morning or this afternoon, pag-usapan natin ang ilang mga mahalagang bagay na may kinalaman dito sa paksa na ito. And number 1 is living in between. So, ang katotohanan ng panahon na ito at ang panahong darating are undoubtedly in conflict with each other. Hindi natin pwedeng alisin. Sabi nga ng ibang theologian, yung panahong darating na ipinangako ng Panginoon ay nag-intrude, no, sa panahon na ito. So, ibig sabihin, hindi siya talaga normal sa panahon na ito. Sapagkat ang panahon na ito ay pansamantala, ang sistema ng mundo na ito ay masama, no? Pero nag-intrude o nanghimasok, no, ang panahong darating na ipinangako ng Panginoong Jesucristo. Yung panahong darating na yun ay may kinalaman sa kaganapan ng lahat ng pangako ng Diyos kasama ng kanyang plano ng pagliligtas. Of course, it will all end up with a glorious new heavens and new earth. Pero wala pa yun eh. Pero yung katotohanan na para doon ay nararanasan na ng mga mananampalataya ngayon, no? Nagsimula na siyang mag-intrude o manghimasok sa panahon na ito. Kaya mayroong conflict, no, doon sa dalawang panahon na ito. Itong panahon na ito at ang panahong darating. But the Christian should not find it impossible to live between the two. Yan ang point natin. Bagamat may conflict talaga yung panahon na ito, napansamantala at may masamang sistema ang mundo, doon sa panahong darating kung saan
mawawala ang kasalanan at iwawasto ng Diyos ang lahat ng kamalian. Pero pwede tayong mabuhay sa gitna ng dalawang katotohanan na ito. No, yan ang tinuturo sa atin ng salita ng Diyos. Kaya ang issue na pag-uusapan natin is, how should we balance living in this age and the age to come? So, kung nagko-conflict sila pero hindi imposible na tayo ay mabuhay sa pagitan ng dalawang panahon na ito, yung panahon ngayon at panahon darating, paano nating babalansehin, no? Ito pong dalawang katotohanan na ito sa buhay ng isang mananampalataya ng Panginoon. Kasi sa isang hindi mananampalataya, hindi issue yung panahong darating eh. 'Di ba? Hindi nila pag-asa 'yun eh. Para sa kanila, ito lang ang kanilang mundo. Ito lang ang mahalaga sa kanila. Naghahanda lang sila para sa mundo na ito. Kaya pag natapos ang mundo na ito, matatapos din ang kanilang pag-asa. Pero para sa atin bilang mga mananampalataya, we are living in both worlds, 'di ba? This world and the age to come. Meron tayong living hope, no? Meron tayong pag-asa. So paano natin babalansehin ang dalawang panahon o katotohanan na ito? So una, we should not be living with one foot in this world and another in the next. So ang balancing approach, no, sa panahong ito at sa panahong darating, hindi yung isang paa mo ay nandito sa panahon na ito, tapos yung isa mong paa ay nandun sa panahong darating. Kumbaga nahahati ka, no? Nagiging doble ang pananaw mo sa buhay. Kaya nga, living with double standards, is foreign to the New Testament description of Christian discipleship. So, hindi po tama na yung isang paa ko ay dito sa mundo na ito at yung kalahating paa ko ay doon sa mundo o panahong darating. Ang tawag niyan, double standard. Hindi yan ang disenyo ng Panginoon sa Christian discipleship. Tingnan mo yung Matthew chapter 6, verse 24. Sabi diyan, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. Ang point lang dito, you cannot serve two separate masters. It's either you serve God or you serve money. No? Pipili ka lang ng isa. Hindi pwedeng ang kalahati ng pagkatao mo maglilingkod sa Diyos, ang kalahati ng pagkatao mo maglilingkod para sa yaman ng mundo na ito. Hindi pwede yun, di ba? So that's not Christian discipleship. Christian discipleship is devotion to only one master. No? Isang Panginoon lamang. Anong point natin dito? The demand of the New Testament for Christians is undivided loyalty to God alone. So ang balance approach natin pagdating dun sa conflict sa pagitan ng panahong ito at sa panahong darating, tayo ay loyal sa Diyos lamang. Okay? Pwede ba yon na maging loyal tayo sa Diyos pero nabubuhay tayo sa panahong ito at nabubuhay tayo para sa panahong darating? Pwede. Yan ang tinuturo sa atin ng salita ng Diyos. Maganda yung sinabi doon sa Expositor's Bible Commentary, no, patungkol doon sa verse na yan. Share ko sa inyo. Medyo mahaba, no? Pero pagsagaan natin. Sabi diyan, both God and money are portrayed not as employers but as slave owners. A man may work for two employers, but since single ownership and full-time service are of the essence of slavery, he cannot serve two slave owners. Either God is served with a single-eyed devotion, or he is not served at all. Attempts at divided loyalty betray not partial commitment to discipleship, but deep-seated commitment to idolatry. So, ang point lang dito, pipili ka lang ng isa eh. No? So, pag pinili mo yung maging loyal sa panahon na ito, o sa mundo na ito, pero hindi sa Diyos, no? Hindi po yan Christian discipleship. That is not serving God. No? That's idolatry. No? Yung sinasabi dito sa ating pong quotation na binasa sa ngayon. Ang point lang,
Ang panawagan sa atin ng bagong tipan bilang mga mananampalataya, single loyalty to God alone. We cannot be loyal to Satan and loyal to God at the same time. When a person claims to be Christian pero naglalaro siya sa dalawang Panginoon, sinasabi niya, loyal ako kay Jesus, pero nakikita rin na loyal siya kay Satan, anong tawag diyan, no? Hindi yan faithful Christian, or hindi nga natin matatawag na Christian 'yon, no? Pagka ganon. It's either you choose to serve Christ or you choose to serve Satan. Isa lang ang pwedeng maging master. Isa lang ang magiging slave owner natin. Sabi kasi ng iba, pagka naging Kristiyano kasi ako, hindi na ako alipin ni Satanas. Tama naman, hindi ka na alipin ni Satanas. Pero according to Paul sa Romans 6, ang bagong alipin natin si Jesus. Ang bagong Panginoon natin si Jesus. So hindi na nga tayo alipin ni Satanas at ng kasalanan, pero pag pinalaya na tayo mula doon, nagiging bagong Panginoon natin si Jesus. So anong tawag sa atin kung Panginoon natin si Jesus? Alipin ni Jesus. So nagpapalit lang ng Panginoon. No? Pero hindi dalawa ang Panginoon. Isa lang. Okay? Pangalawa, instead, we should be living with both our feet planted in heaven while living in this world. So hindi kalahating paa ay nasa mundo na ito at yung kalahating paa ay nandun sa panahong darating. Hindi pwedeng hati ang devotion ng isang Kristiyano. Instead, dapat pareho mga paa natin ay nakatanim sa langit habang tayo ay nandito sa ibabaw ng mundo. So our hope of eternity sustains our pilgrim journey to the world to come. So tayo po ay manlalakbay lamang dito po sa mundo na ito. So bilang mga manlalakbay sa mundo na ito, meron tayong patutunguhan. So ibig sabihin temporary lang yung passing. Hindi tayo mag-stay forever dito sa mundo na ito. Meron tayong destination. And our destination is heaven. Diba? According to the word of God. And because our destination is heaven, yung hope of going to heaven, dapat magsusustain tayo sa ating travel dito sa mundo na ito. Diba? Yung magbibigay sa iyo ng lakas para labanan yung tukso, magbibigay sa iyo ng lakas para maglingkod sa Panginoon ng tapat kahit na may sufferings, no? Tutulong sa iyo na maging faithful sa paglilingkod mo sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Maganda yung sinabi sa Philippians chapter 3 verse 20 regarding this. But our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ. Tila niyo yung dalawang reality na pinresent ni Paul. Our citizenship is in heaven. Ibig sabihin, tayo talagang taglangit, pagkamamamayan natin sa langit, pero nandito tayo sa mundo na ito, anong ginagawa natin? Tayo naghihintay sa pagdating ng ating tagapagligtas at Panginoong Hesukristo. So, hindi po passive waiting ang pinag-uusapan dito, kundi active waiting. Ibig sabihin ng paghihintay natin ay may kasamang pagkilos. No? Ang paghihintay natin ay may kasamang pamumunga. Dahil naniniwala tayo na darating ang panahon, mararating natin yung langit. No? Hindi naman tayo habang panahong buhay sa mundo na ito. So habang nabubuhay tayo, naghihintay tayo sa pagdating ng Panginoon. O sa panahong makikita na natin siya ng mukhaan. At hanggat hindi dumarating yun, magpapatuloy tayo hanggang sa kunin tayo ng Panginoon at dalhin tayo sa kanyang kaharian. Maganda yung context, no? Maintindihan natin yung context ng Philippians chapter 3 verse 20 kasi may kinalaman to sa point na gusto natin na i-emphasize. Si Paul, nung ginamit niya po yung metaphor ng citizenship, hindi niya lang hina-highlight yung pagiging great ng Rome. Of course, kasama yun, no? Kasi yung ginamit niya, metaphor ng citizenship, at ang nire-refer niya dito yung citizenship niya as Roman citizenship. Meron talagang kasamang privileges, may kasamang greatness, may kasamang
pride na sa pagiging citizen ng Rome. Di kasi lahat pagiging citizen ng Rome. Panahon na yan. Pero hindi po yung pagiging citizen ng Rome at dakila ang pagiging citizen ng Rome ang point ni Paul. Pero ina-emphasize yung katotohanan that one should live by his Roman citizenship wherever he goes. Nung binanggit niya yung citizenship, ibig sabihin, kung citizen ka ng Rome, nasa ibang lugar ka, halimbawa nasa ibang bansa ka, dapat dala mo pa rin yung pagiging citizen mo ng Rome. No? Kumbaga kakabit na ng personalidad mo yun, kakabit na ng karakter mo, yung pagiging mamamayan ng bansa na yon. Halimbawa, ikaw ay Pilipino. No? So yung mga magagandang katangian at dakilang katangian ng pagiging Pilipino, hindi mo naman iniiwanan sa Pilipinas pag pumunta ka sa Japan. Diba? O kaya sa South Korea, o kaya sa Amerika. Dala mo pa rin yung mga magagandang katangian ng pagiging Pilipino. Diba? Kaya nga binabatikos yung mga Pilipino nagpupunta sa ibang bansa tapos hindi nire-respeto yung kultura ng bansang pinupuntahan nila. Hindi magandang katangian ng pagiging Pilipino yun eh. Iniiwanan natin yung pagiging marespeto pagka gano'n. Iniiwanan natin yung pagiging magalang pagka gano'n, di ba? Kultura nila yun eh. Tapos, hindi mo igagalang, hindi mo rerespetuhin. Eh, hindi mo dinadala yung mga magagandang katangian ng pagiging Pilipino mo. No, doon sa lugar na pinuntahan mo. No, kaya yung ibang mga netizens, no, binabatikos. Ewan kung nasusubaybayan niyo yan, ano? Yung mga ginagawa ng mga Pilipino sa ibang bansa, tapos sinasabi, hindi ganyan yung dapat ginagawa ng mga Pilipino. Hindi maganda yan sa mata ng mga tao dito. No? Eh, yung sinasabi ni Paul, kung saan ka man lugar pumunta, dala mo yung pagkamamamayan mo sa bansang pinanggalingan mo. So, one was a Roman citizen, first, a Philippian or a Jew, second. So, hindi nawawala yun, no? So, maganda yun, yung illustration na yan, no? Nakakatawa naman sa mga Indiano na pumunta sa Canada, sumobra naman yung kanilang pagdadala ng kanilang pagka-Indiano. No, ginawa nilang India yung Canada. Mali naman yun. Sumobra naman yun. Ano? Ginawa nilang bansa nila yung Canada. No? Binaboy nila yung Canada. Ano? Dinumihan nila yung Canada. Eh, hindi naman po ganun ang sinasabi ni Apostle Paul. So, ibig lang sabihin, dalin mo yung mahusay na katangian ng iyong pagkamamamayan sa bansa na iyong pinanggalingan, kung saan ka man pupunta. Maganda yung comment ni Stephen Nichols tungkol dito, na doon sa kanyang aklat na Heaven on Earth. Share ko sa inyo. Basahin natin, medyo mahaba. Sabi diyan, so to be a Roman citizen living in Philippi or wherever did not mean that you spent your time pining away for the good life in the city of Rome. It did not mean that you longed to get out of Philippi, out of Asia Minor, and back to where your heart was, the city of Rome. Instead, it meant that you were entrusted with the task of bringing Rome and all of its achievements and glory to Philippi or Jerusalem or Alexandria, wherever you found yourself to be. Yung sinabi ni Paul na ang ating pagkamamamayan ay sa langit, at habang tayo nasa mundo na ito, hinihintay natin ang ating tagapagligtas at Panginoon na si Jesucristo. Hindi sinasabi ni Apostol Paul, magmadali tayong pumunta ng langit. Kasi tagaroon tayo. Hindi po yun ang ibig sabihin ng talata na yan. Ang sinasabi ni Apostle Paul, wala namang magbabago no, doon sa ating pagiging mamamayan ng langit. Kaya lang, dapat habang nandito tayo sa mundo, dinadala natin yung pagiging mamamayan natin sa langit, sa lupa. Kuha niya. Yung pagiging mamamayan natin ng langit, dapat ay dinadala natin dito sa lupa. Yun ang sinasabi dito ni Stephen Nichols. No? So yung mga mabubuting bagay, achievements, of becoming or of being a citizen of Rome should be brought to experience wherever you are. No? So, ang point natin dito, Christians reveal their heavenly citizenship
by bringing heaven to earth. So, nakikita natin kung sino talaga yung mga totoong mayroong pagkamamamayan sa langit. Bakit kamo? Kasi yung kanilang pamumuhay sa mundo, makalangit. No, hindi yung sinasabi niya na siya ay Christian, pero ang pamumuhay niya sa mundo, mala-impyerno. No, yung kabaligtaran ng in-expect natin sa isang mamamayan ng langit. Ano bang in-expect natin dapat sa mamamayan ng langit? Disobedient? Hindi. Ang in-expect natin na katangian ng isang mamamayan ng langit, masunurin sa Diyos. Mapagmahal sa kapwa-tao, sa kapwa-Kristiyano lalo na. Diba? Nakikiisa sa iglesia. Nagdadala ng ebanghelyo sa iba. Hindi nagiging kasiraan ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. So, yun yung sinasabi dito sa atin ng talata na ito. Nahihayag kung ano talaga yung karakter ng puso mo sa paraan ng nakikita ng mga tao dito sa mundo. Hindi natin pwedeng pikein yung pagiging totoo. No? Siguro sa mga tao sa paligid natin, pwede nating lokohin. No? Pero hindi natin pwedeng lokohin ng Diyos. Hindi natin pwedeng lokohin. Actually, hindi natin pwedeng lokohin yung mga hindi mananampalataya. No? Kasi nakikita rin naman nila kung ano yung totoo. Pero ako isang case dito na gustong i-share. Maganda to, yung case ni Augustine noong AD 596. Si Augustine of Canterbury immigrated to Britain, and though he was far from home, he didn't long to return because he brought Rome to where he was. Paano? He introduced Roman Christianity, Roman language, Roman architecture to his new home in Great Britain. Yun ang maganda, di ba? So siya, bagamat na nangungulila siya sa kanyang bayang Roma, pero dahil doon na siya nakatira sa Great Britain, ang ginawa niya, dinala niya yung Roma sa Great Britain. No? Yung Christianity ng Roma, yung language ng Roma, yung mga architecture ng Roma, dinala niya sa Great Britain. No? Kaya pagka pumunta ka sa Great Britain, may mga influence ng Rome. No? Sa arts, sa architecture, sa infrastructure. So makikita mo doon yung influence ng Rome sa Great Britain. No? Because of the people that migrated to Great Britain na Roman citizens. So yun sinasabi natin dito. No? Tayo bilang mga citizens of heaven, hindi tayo nabubuhay ng magkahati. No? Kundi nabubuhay tayo ng iisa lang ang ating tinutuntungan. At ang tinutuntungan natin ay walang iba kundi ang katotohanan ng pangako ng langit. No? At habang tayo nabubuhay sa mundo na ito, kung ano yung makalangit, dinadala natin dito sa lupa. No? Ang kaharian ng Diyos ay pinangangalat natin sa lupa, sa pamamagitan ng pangangaral ng ebanghelyo. No? At nararanasan natin ang langit dito sa lupa. Pag nagtitipon ng iglesia, nararanasan ng iglesia ang langit. Sapagkat ang lahat ng pagpapala mula sa langit, bumababa sa lupa. Particularly sa Lord's Supper, pag tayo naglo-Lord's Supper, lagi nating inuulit-ulit ang kabuuan ni Kristo na nandun sa langit, nararanasan natin dito sa lupa sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya mayroong special na nangyayari sa panahon na nagtitipon ng iglesia sa banal na hapunan. Diba? Tinatanggap natin ang kabuuan ni Jesus. No? So yun ay katotohanan na nasa langit, pero binababa natin sa lupa, nararanasan natin sa lupa. Kaya dapat nakikita ng mga hindi mananampalataya ang pagiging espesyal ng banal na hapunan. Na hindi ito parang ritual lang o isang program, part lang ng program natin sa worship service. Hindi. Kundi merong supernatural na nangyayari sa Lord's Supper. No? At dapat ang nagiging epekto sa atin noon, sa mga Christian, nagbabago yung buhay natin, yung pananampalataya natin, tumitibay, lumalakas. Sa mga hindi mananampalataya naman, nahahamon sila. Gusto ko rin maging Christian. Gusto ko rin maranasan ang langit dito sa lupa.
So, ang challenge, it is our duty to live in the light of heaven's realities now, and by doing so, we demonstrate to the citizens of this world that there is a far better world to come. Diba? Yun ang pinakamagandang paraan para ma-evangelize natin ang mundo. Diba? Maipakita natin sa kanila kahit na ang mundo na ito ay mahirap, maraming pain, maraming sufferings, no? Punong-puno ng kadiliman ng kasalanan, meron pa rin pag-asa, no? Sapagkat mayroong pa ring pangako na mundong darating, na panahong darating, no? At 'yun ang isa sa mga pangako ng ebanghelyo sa mga hindi mananampalataya. Kaya hindi lang dapat pag nag-share tayo ng gospel, laging pinag-uusapan natin salvation ng kaluluwa. Bagamat totoo yun, no? Sa gospel presentation, yun ang pangunahin. Pero there is also this aspect of heavenly hope, future hope, or the hope of the age to come na tinasabi ng mga theologian. No? The new heavens and new earth. Na may pangako ang Diyos para sa mga tao magtitiwala kay Jesucristo na matatapos ang mundong ito na kasalukuyan, pero magpapatuloy yung nagsimula na o nanghimasok na ng mundong darating o panahong darating, which is eternity, no, in the new heavens and new earth. Alright, so sunod, discussin natin to, the pleasantness of heaven on earth. Pwede ba yun? Pwede ba maging pleasant ang earth, no? Habang tayo ay nakatingin sa langit, pwede, no? Many reject Christianity because it is misrepresented as satisfying. Kaya yung iba ayaw nila maging Christian, no? Kasi wala namang interesting sa pagiging Christian eh, no? Wala namang satisfying sa pagiging Christian. Para sa iba, yung obedience is understood as dead legalism. Ayoko maging Kristiyano kasi maraming bawal. Ayoko maging Kristiyano kasi maraming hindi dapat at dapat gawin, no? Boring, no? Ang maging Christian, no? Pero pag pinag-aralan mo ang salita ng Diyos, hindi boring ang maging Christian eh. Ang representation ng mga Kristiyano sa mundo ang boring. No, yung mga nagke-claim na Christian sila. No, yun yung nagpapa-boring eh sa Christianity. Kasi ang totoo, hindi naman yun ang tamang representation. It's actually a misrepresentation of what Christianity means. No, hindi talaga Christianity yung nakikita ng mundo na boring at unsatisfying at parang legalistic. No? Yun ang representation ng mga Kristiyano, misrepresentation ng mga Kristiyano dito po sa mundo na ito. So ano dapat natin gawin? We need to understand several things. Number one, the idea that obedience is not pleasant is the exact opposite of how the scriptures describe it. Kung meron man pong idea na unpleasant ang obedience, it is the misrepresentation of Christianity. Hindi po unpleasant ang obedience. Kasi pag pinag-usapan natin ang salita ng Diyos, yun yung yun yung heart of what it means to be Christian. No? Yung maging obedient ka sa Panginoon mo. Maganda yung example na pinakita sa atin ni Samuel through the experience of Saul. Doon sa 1 Samuel 15:22. Sabi diyan, and Samuel said, has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to listen than the fat of rams. So dito po sa passage na ito, sinasabi sa atin ni Samuel, you have two choices. No, it's either you obey the Lord or you disobey the Lord. But which is better? No? Siguro sasabihin ng mga tao sa mundo,
mas better yung mag-disobey kasi mas comfortable, no? Mas pleasant, walang conflict sa ibang tao, no? Walang lalaban sa iyo, than to obey. Pero hindi eh. Maganda yung context nitong ano na to, no? Itong text na ito. Ito yung context na yan. Saul was commanded by Yahweh to annihilate the Amalekites. 1 Samuel 15:3. Itinakda na ng Diyos na ang lahat ng mga Amalekita ay malipol sa ibabaw ng mundo. At ang inutusan niya na execute yung kanyang sinabi na yon ay si Saul, si King Saul. Okay, so inutusan niya si Saul. Okay? Sugurin ninyo ang mga Amalekites at wala kayo ititira, no? Papatayin niyo lahat. Matanda, bata, lalaki, babae, baby, pati mga hayop, papatayin niyo lahat. So wala kayo ititira. So total annihilation ang utos ng Diyos. Why? Because it's God's judgment against the Amalekites. Ibig sabihin, ano yan? Divine judgment yan. At ang ginamit ng Diyos para execute yung kanyang divine judgment ay ang bansang Israel sa pamumuno ng kanilang king na si Saul. Pero ang naging decision ni Saul, eventually, 1 Samuel 15:15, sinuway niya yung utos ng Panginoon by keeping the king alive, no, yung si King Agag, hindi niya pinatay. Tapos, yung mga magaganda at matatabang hayop, kinuha niya para, ang sabi niya, iaalay niya sa Panginoon. Papakinggan mo mabuti yung reasoning ni Saul. Parang wala namang problema eh. Diba? Kasi, isa lang naman yung tinira yung hari, no? Para siguro gawing trophy na natalo namin sila kasi yung hari, ito, bihag namin. No? Tapos, meron kaming kinuha ng mga matatabang hayop para i-offer sa Panginoon. Siguro naman matutuwa ang Panginoon pag ginawa namin yan. Maraming Christian ganun. Tinatakpan ng mukha ng disobedience by appearing obedient. Alam mo yan, yung tinatakpan yung kanyang pagiging masuwayin sa Panginoon. Tinatakpan yung kanyang pagiging rebelde sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pagiging mabait sa iba, pagiging matulungin sa iba, alam mo yan, pagiging submissive sa government, nagpo-provide sa pangangailangan ng pamilya, pero sumusuway sa Panginoon. Ganyan na ginawa ni Saul eh. Ayan sinabi ni Samuel dun sa 1 Samuel 15:20, in-expose ni Samuel yung reality. Hindi ka sumusunod sa Panginoon, ang totoo sinusuway mo siya. Dahil hindi yan ang kanyang inutos. So sa atin po bilang mga mananampalataya na nag-claim na Christian tayo, mag-iingat tayo, no? Kasi i-expose ng Panginoon kung ikaw ay nagiging disobedient. No? At kung ikaw ay nagiging disobedient, meron ding parusa. Alam niyo ang nangyari kay Saul dito? Tinanggal siya ng Diyos bilang hari ng Israel. Inalis siya bilang hari, kaya nga pinalitan siya, di ba? Pinalit si David. Yun yung major sin ni Saul. Hindi siya pwedeng maging king ng Israel kung disobedient siya kay Yahweh. So same is with us, di ba? Habang tayo nandun sa mundo na ito, hindi mo pwedeng i-claim na Christian ka kung disobedient ka sa Diyos. Kaya anong ginagawa ng church sa isang nagkiklaim na Christian pero consistent sa kanyang disobedience? Anong ginagawa ng church? In-excommunicate. Di ba? Excommunicate talaga. Kasi hindi ka pwedeng maging Christian pero disobedient ka. Tama ba yan? Hindi ka pwedeng maging Christian, member ng church, tapos disobedient ka. So pipili ka lang, susunod ka sa Panginoon, mananatili kang member ng church at Christian, o magpapatuloy ka sa kasalanan mo, tatanggalin ka sa iglesia, sapagkat hindi ka pwedeng sabihin Christian. Ganun lang yun. No? Ganun yung sinasabi sa atin dito. Diba? So ang point natin dito, sacrifices offered out of the context of obedience are detestable to God. Yung tinatakpan mo yung mukha ng disobedience.
Ang niloloko mo lang dun sarili mo eh. No? Hindi mo niloloko ang Diyos. Pag pinapamukha mong obedient ka, pero ang totoo, disobedient ka sa Panginoon, para sa Kanya detestable yan. At ang nagiging dahilan kaya tinatanggap ng Panginoon ang ating offerings is because we are obeying Him. Diba? It is obedience that makes our offerings acceptable. So any labor for the Lord out of disobedience, kahit gaano kaganda yung appearance niyan, meaningless. Wala siyang weight. Wala siyang reward sa Panginoon. Diba? Para ka lang yung sinasabi ng Panginoong Hesus doon sa Matthew 6 na gusto mo lang mapuri ka ng mga tao at yun na lang ang reward mo. Kasi pinuri ka ng mga tao. Uy, ang bait. Nagbibigay sa church. Uy, ang bait. Laging ma-attend sa church. No? Pero disobedient naman for the rest of the week. Walang reward sa Panginoon. Your offerings will never be acceptable to God. No? Kamumuhian pa nga ng Diyos yung ginagawa mo because that's hypocrisy before His sight. And then, only the Christians can live in this world with pleasure because they don't live for the sake of living, they live for the sake of their Lord. Di ba? Hindi, ang hirap eh. Kasi daming pain, sufferings, trials. Bakit yung mga Christian ang hirap? Di ba? Ang mga Christian may mga sakit na hindi gumagaling. Yung mga mayayaman, mga masasamang tao, yung mga magnanakaw sa gobyerno, sila yung nag-i-enjoy ng masarap na pamumuhay sa mundo na ito. Hindi po yun ang ibig sabihin ng pleasurable eh, para sa mga mananampalataya. Para sa atin, ang pleasurable is nabubuhay tayo para sa Panginoon. Diba? Ano sabi ng Philippians chapter 1 verse 21? For me to live is Christ. Yun ang pleasurable para sa atin bilang mga Christian. It's not malaki ang sweldo ko, mataas ang position ko sa company, meron akong bagong sasakyan, ang ganda ng bahay ko, dami akong pera sa bangko. Hindi yan ang pleasurable para sa isang Christian. Of course, gusto natin yun. Pero hindi ibig sabihin unpleasurable ang buhay kasi wala ka nun. No? Hindi ibig sabihin sad ang buhay kasi wala ka nun. Okay? Pleasurable ang buhay kahit wala ka nun. Why? Because ang purpose natin for living is not because we want to live. Ang purpose natin for living is we want to serve the Lord. No? Gusto nating mabuhay para sa Panginoon. Gusto natin bigyan ng karangalan ng Panginoon. Kahit na anong kalagayan meron ka sa mundo na ito. Kahit wala ka nung lahat ng binanggit ko. Kahit wala ka nung lahat ng pleasurable para sa mga tao ng mundo. Okay lang. As long as you are pleasing the Lord, no, in the manner of life or living you have dito po sa mundo na ito. Si Steve Lawson, sa kanyang commentary sa Philippians, maganda yung sinabi niya, to live for Christ is not referring to a mere existence. Not everyone alive actually lives. Rather, he means to live life as God intended him to live, namely for Christ. He is resolved to live with a single purpose for Christ. So yun yung living for Christ. No? Living for Christ is ano yung design ng Panginoon para sa atin bilang mga Kristiyano sa mundo na ito? No? And that is to take pleasure in obeying Christ, even if it means I will sacrifice my own comfort, I will sacrifice my own health, I will sacrifice my own money, di ba? Kaya yung mga testimony ng mga missionary, kahit ng mga panahon noon at panahon ngayon na iniiwan yung lahat, no? Pupunta doon sa liblib na lugar, doon na sila mabubuhay. Hindi na sila umaalis hanggang mamatay na sila doon. Pleasurable para sa kanila. Bakit? Kasi para sa kanila yun ang intention, yung calling ng Panginoon sa kanila para sa mundo na ito. No? Kahit na nawala na lahat, no, na-sacrifice yung pagiging sikat, mayaman,
ng maganda at komportableng buhay. Sinasakripisyo yun para sa pagiging misyonero. Kapag nabasa mo yung mga biography nila, pare-parehas yung kanilang testimony, no? Na ang dami nilang tinalikuran, hindi sa nagre-regret sila, kaya nila binabanggit yon. Hindi yung nangihinayang ako kasi iniwanan ko yung buhay ko sa England o iniwanan ko yung buhay ko sa Amerika o yung marami akong educational background, yung aking status. Hindi eh. Hindi nila binabanggit yun para manghinayang. Binabanggit nila yun para mag-testify. Doon nila nakita yung saya at pagiging kompleto ng kanilang buhay kahit na mahirap. Kasi nagugol nila yung buhay nila para sa Panginoon. Hindi, maraming Kristiyano kasi ngayon, baliktad eh. No? Gustong mag-enjoy sa buhay sa mundo na ito kahit na sinasacrifice na yung Panginoon. No? Nag-enjoy sila sa buhay sa mundo na ito. No? Nag-enjoy sila ng mga friends na kung tutuusin, dapat iniiwasan. Bakit? Kasi hindi naman sila nag-i-influence sa'yo sa maka-Diyos na pamamaraan. Ang influence nila sa'yo, makamundo, makasalanan. No? Pero okay lang sa iyo yun. Nag-enjoy ka sa ganon. Without realizing na sinasacrifice mo yung reputation ng Panginoon. Paalala ko lahat tayo, di ba? Binanggit natin nung nakaraan, naharap tayo sa hukuman ng Panginoon. At lahat tayo magsusulit. Okay? Hindi ko kayo pwedeng sagutin sa Panginoon sa panahon na yon. Kayo ang mananagot sa Panginoon para sa sarili nyo at sa lahat ng ginawa nyo. Ang trabaho ko lang ngayon bilang pastor ay magturo at magpaalala katulad nito. So what's our point here? Christians can live in this world with delight because we live with the most meaningful purpose, which is to glorify Christ. Yan ang totoong kahulugan ng mabuhay sa mundo. No, hindi yung maging secured ang aking future because I will have a great job, a lovely wife, no? Beautiful children, no? Maganda yung bahay ko, may sarili akong sasakyan, pwede ako mag-travel sa ibang bansa kahit kailan ko gusto, hindi ako magugutom. Hindi po yan. No? The purpose of our lives as Christians is to glorify Christ. At ang pagluwalhati sa Panginoon, pwedeng nangangahulugang magsasakripisyo tayo ng marami at magdudusa tayo para sa kanyang pangalan. And then, second to the last, as citizens of heaven, we are to bring heaven with all of its promised joys and delights here on earth because the ultimate source of our pleasure is God Himself. Pwede tayong maka-experience ng pleasure on earth by bringing what is heavenly to what is earthly. Yung, di ba sinabi ni Paul, itutok ninyo ang inyong paningin sa langit at sa mga bagay na nandoon. So, hindi po sinasabi ni Apostle Paul doon na kalimutan mo na yung mundo at doon ka na lang tumingin dahil nandun ang pag-asa mo. Hindi. Yung pagtutok po doon, ibig sabihin, yung buhay mo sa mundo na ito ay may impluwensyahan ng katotohanan ng pag-asa mo na nakatutok doon sa langit at kay Kristo. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul doon. At yun din yung sinasabi natin dito. Dadali natin ang langit sa lupa para maging pleasurable ang buhay natin dito sa mundo. No? Hindi sinusukat yung saya ng buhay sa mundo dun sa pamantayan ng mundo. Okay? Sinusukat natin at nararanasan natin ang saya sa mundo sa pamantayan at sukatan ng langit. Yun ang Kristiyano. Yun ang produkto ng Christian discipleship sa atin bilang mga mananampalataya. Di ba maganda sa 2026? I-tweak natin yung ating focus, no? Ayusin natin yung focus natin. Baka kasi na di-dislocate na yung ating focus, nawawala na sa linya. No? So magandang reminder sa atin ito, na we should be living in the light of eternity. Maganda yung sinabi ni Stephen Nichols, dun pa rin sa Heaven on Earth. We delight in seeing places of art, splendid buildings, and even beautiful faces. But God is the most beautiful, the most glorious, the most wonderful being in the world.
This is a heavenly vision. Tawag ng iba dyan, beatific vision. Or perspective that must orient all that we do and experience in this world. We as Christians know what true delight is because as Christians, we have a taste of the goodness of God. We have a glimpse of His beauty. Kung meron man pong tao sa mundo na ito na nakakaalam ng kahulugan ng pagiging masaya sa buhay, dapat Kristiyano. Bakit? Kasi meron na tayong natikman na natin kung anong ibig sabihin ng bagong langit at bagong lupa eh. No? We have a foretaste of the age to come. Habang nandito pa rin tayo sa age na ito, sa panahon na ito na makasalanan, pansamantala, di ba? May sistema na madumi. Pero pwede pa rin tayo mabuhay na may kasiyahan. Kasi bakit? Yung pag-asa natin sa mundo at sa panahong darating, nagsimula na nating ma-experience ngayon. Kaya yung mga totoong Christian, na-experience na nila yung ibig sabihin ng eternal life. No? Kahit alam naman natin mamamatay pa rin tayo sa mundo na ito. Bakit kamo? Ang ibig sabihin kasi na na-experience mo na ibig sabihin ng eternal life, meron ka ng hope eh. Na pag namatay ka dito sa mundo na ito, hindi katapusan ng lahat para sa iyo, kundi magpapatuloy lang yung buhay mo doon sa piling ng Diyos. So, yun ibig sabihin ng true delight. Sa tayo mga nakakita na ng kagandahan ni Jesus, naka-experience na ng kagandahan ng Diyos, kabutihan ng Diyos, tayo lang ang talagang mayroong pleasure sa buhay sa mundo na ito. Kahit na alam mo yung mahirap, no? Na kakapos tayo sa lahat ng bagay, no? May karamdamang hindi gagaling, no? Hindi natin nakukuha lahat ng gusto natin. Meron pa rin pleasure, no? May masaya pa rin ang buhay ng isang Kristiyano. Bakit? Kasi sinusunod mo ang Panginoon, napi-please mo yung Panginoon, nag-glorify mo ang Panginoon. And then, lastly, the pleasantness of heaven does not remove the pains and sorrows of this earth. It puts them in the right perspective. No? Hindi po tayo ginagawang manhid ng ating pag-asa sa langit dun sa mga sakit na nararanasan natin sa mundo. No? Hindi po tayo nagkakaroon ng parang heightened expectation na parang hindi na natin nararamdaman at wala na tayong pakialam sa mundo na ito. Hindi ganun eh. Diba, namatay yung isang mahal mo sa buhay, malulungkot ka, iiyak ka dahil nasasaktan ka. Hindi naman porket hindi pwede sabihin ng isang Kristiyano dun sa isang lalaki o babae na namatay ng mahal sa buhay, hindi ka dapat malungkot. No? Kasi kung Kristiyano naman yung namatay, sigurado namang nasa piling na siya ng Panginoon. Para sa akin, insensitive yung ganun. Nasasabihin mo sa kanya, hindi ka dapat malungkot kasi nasa langit na yung tatay mo. O nasa langit na yung nanay mo. Kalokohan yun. No? Hindi ganun yung katotohanan. No? Para sa atin, hindi natin dinideny na pwedeng umiyak ang Kristiyano. Hindi natin dinideny na pwedeng malungkot ang Kristiyano. Hindi natin pwedeng sabihin na hindi pwedeng mangulila ang Kristiyano. Totoong karanasan yun eh. Pero, bilang mga mananampalataya na naliligayahan sa katotohanan ng langit, dahil yun ay pangako sa atin ng Diyos, na ilalagay natin sa tamang perspective yung mga nangyayari sa mundo. Kaya nakaka-move on tayo. Alam mo yan yung, totoo na pagka namatay ang isang mahal sa buhay, yun ang pinakamadaling example eh. Diba? Oo, iiyak ka, malulungkot ka. Tsaka pag naaalala mo, kahit na ba taon na yung lumipas, nag-move on ka. Hindi kayo nakukulong dun sa nakaraan, ayaw mo na mabuhay kasi namatay yung mahal mo sa buhay. No? Hindi yun yung mga napapanood natin sa pelikula na dahil namatay yung girlfriend o yung loved one, gusto niya mamatay na rin siya kasabay nung namatay na loved one kasi humihinto na ang mundo niya dahil nawala na yung partner niya. Hindi ganun ang perspective ng isang Christian. Kung kalooban ng Diyos na mabuhay pa rin tayo sa mundo, magpapatuloy tayo sa mundo na ito. At kaya natin magpatuloy sa mundo na ito kasi naliligayahan pa rin tayo dahil kilala natin ang Diyos. Diba? 2 Corinthians 6:10.
As sorrowful, yet always rejoicing, as poor, yet making many rich, as having nothing, yet possessing everything. Yan ang tamang perspective, no? Ng isang mananampalataya. Hindi tayo nakukulong lang sa isang katotohanan. Binabalance natin eh. Kung may sorrow, meron din namang joy. No? Kung may panahon ng kahirapan, may panahon din naman ng kayamanan. No? Kung may panahon na wala, may panahon din naman na meron. So binabalance natin bilang Christian yung ating pananaw sa buhay. Maganda yung commentary dito ni Stephen Nichols, Heaven on Earth. Sabi niya, Paul could calculate all of his experiences with a new math because his heavenly citizenship afforded him a new perspective. When we adopt the new perspective afforded by our heavenly citizenship, this world opens before us in entirely new ways. We came to see the true meaning of pleasure and joy, sweetness and beauty, definitions that only make sense when we live in this world as citizens of heaven. Tayong mga Christian lang ang pwedeng mag-make sense sa mga nangyayari sa mundo. Tayo lang ang pwedeng makaunawa ng totoong kahulugan ng lahat ng experience natin sa mundo. Why? Because we have a higher perspective. Meron tayong mas mataas na pananaw eh. Diba? Yung sabi ng sumulat ng Ecclesiastes, lahat ng nangyayari sa mundo na ito ay nangyayari sa ilalim ng langit. Ano ibig sabihin nun? Diba? Sa ilalim lang yan ng pamamahala ng Diyos. Mayroong mas mataas na sovereign God, yung soberanong Diyos. May control ng lahat ng bagay, may purpose sa lahat ng bagay. So siguro sa tingin natin parang chaotic yung nangyayari sa mundo, parang walang direksyon, parang walang kahulugan, parang walang weight. Pero para sa Panginoon, meron lahat yan. No? Lahat ng pinapahintulutan ng Panginoon na mangyari, may purpose. Kaya tayo bilang mga Christian, kaya nating mabuhay sa mundo na ito kasi alam natin ang Diyos may purpose sa lahat ng bagay. Yun ang tamang perspective natin. At yun ang bibigay sa atin ng sense of pleasure. Alam mo yun, kaya mo pa rin maging masaya at kontento kahit na ganito ang buhay natin sa mundo. Point. The perspective of the world to come should revolutionize the way we live as temporary citizens of this present world. No? So yung mind natin na nakafocus sa heaven should revolutionize our temporary living in this world. Conclusion natin dito sa pag-aaral natin, it is the certainty of our hope of eternity that should bring pleasure in this life on earth. Kung meron man dapat na totoong masaya sa ibabaw ng mundo, mga Kristiyano. Kaya yung kantang, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, huwag natin pagtawanan yun, sabihin natin na pangbata lang yun. No? Pero totoo yun. No? Ang buhay ng Kristiyano sa mundo na to, totoong masaya. Bakit? Kasi nakaugat yung ating buhay sa mundo na ito dun sa mundong darating. No, iniimpluwensyahan ng katotohanan ng lahat ng tatanggapin at mamanahin natin sa langit, yung pansamantala nating buhay dito sa mundo na ito. So, huwag kang mabuhay ng Kristiyano na parang lagi kang malungkot, talunan, alam mo yun, empty. Dapat baguhin natin yung ating perspective para sa taong ito. No? Tayo citizens ng langit, so ibig sabihin, tayo dapat yung hopeful, joyful, no, enthusiastic, no, lively, no, loving, lahat ng positive character dapat ng pamumuhay ng isang tao sa mundo na ito realistic sa atin bilang mga mananampalataya because we have the pleasure of heaven while here on earth. Okay, so diyan natin tinatapos itong two-part series na ito para sa ating preparation for this new year. So by this coming babalik tayo sa ating series sa confession. Nahugot yung aking mikropono. So babalik na po tayo sa ating normal na series
sa ating confession starting next Sunday. So nagkaroon lang tayo ng break, no? Para sa pagpasok ng 2026. Meron ba kayong tanong dito sa pinag-aralan natin ngayon? Question, comment, reaction. Hindi po idealistic itong pine-present ko sa inyo. Yan ang realistic. No? Na dapat experience ng mga Christian. No? Hindi yan, ay, idealistic yan kasi hindi naman totoo nangyayari sa buhay. Hindi, dapat mangyari sa buhay yan ng isang Kristiyano. Di ba? No, na tayo dapat yung makakitaan ng totoong kagalakan sa mundo na ito sapagkat nabubuhay tayo sa parehong mundo, yung mundong kasalukuyan at sa mundong darating. Bubuhay tayo parehas sa mundo na yan. Meron kayong tanong? Clarification? Wala? So I hope makatulong sa atin to, no? Sa bagong taon na nagsisimula na, no? Ngayong araw na ito at sa mga darating pa, no? Na panahon. Okay, so kung wala naman kayong tanong, magpahinga muna tayo para sa ating paghahanda sa ating pagsamba mamaya.